dahil ito po yung against the tide. Alam natin that when we became Christians, the Christian families are to counterflow the world's direction. Kasi all of us, prior to knowing Jesus Christ, lahat tayo, we are towards the same direction. And that direction is towards destruction. Nagkakaintindihan? And when we came to know Jesus, somehow we realized that we are on the wrong direction. Kaya bumalik tayo. This time, we will not just go counterflow. Ano sabi dito? We are to anchor, our lives should be Christ-anchored families to make a difference. Hindi lang tayo magka-counterflow, i-influensahan pa natin sila. Kumbaga, matinding laban. Nakapanood na kayo ng American football? Di ba yung nakasuot na marami? Meron ba nanonood pa dito ng American football? Pilipino nga tayo, hallelujah. Di ba? Yung basketball. Kakaunti na rin, kawawa na tayo talaga. Mukhang di na tayo nanonood, ano? Di ba? Alam nyo doon, sa American football, nagbabanggaan talaga yun. Isipin mo, pag nag-counterflow, pog! Tapos palakasan yun. Ibig sabihin, kung talagang malakas ka, talagang ito, patutumbahin mo yung kalaban mo. So, sa atin, we are trying our best somehow. As we counterflow, we are to influence them to the right direction. Are you following? Yun ang ating challenge. Now, kaya naman, gusto ko lang liwanagin sa inyo ulit at babalikan ko lang sinabi ko ng nakaraang linggo that our times are getting harder. Whether we like it or not, pahirap ng pahirap ang ating haharapin. Bakit? Tingnan niyo naman po, men will be lovers of self. Lagi na lang sarili ang iniisip. Sino dito may asawa na? Makitaas ang kamay. Now, ilan sa inyo, pag uwi ninyo, ang una nyong tatanungin sa asawa nyo, kunyari kung kayo lalaki, pagdating ninyo, ang tatanungin mo agad, sweetheart, kamusta ang maghapon mo? Oh, meron mga ganyan? Sweetheart, nakapagpahinga ka ba? Pero ang totoo niyan, ang pagdating, ano unang tanong? Anong luto mo? Gutom na ako. Diba? Sarili ang iniisip. Hindi mo na maiisipin yung iba eh. Di ba? Ganon din ang mga anak. Pagdating pa lang, ang dami ko assignment. Tulungan niyo ako, mami. Dami ko gagawin assignment. Hindi mo sinabi, mami, kamusta ka sa maghapon? Mami, galing ka sa work. Kamusta kayo sa trabaho? Daddy, kamusta kayo? Wala, kadalasan eh. Pagdating pa lang, stress mga mukha. Dahil ko assignment, dahil ko habog yung assignment. Mami, gawin mo na, please. Tapos, ito mo si mami, mahal na mahal ang anak, ginawa yung assignment habang naglalaro yung anak. Di ba? O kaya nanonood ng telebisyon. Kasi lahat tayo makasarili eh. Naintindihan po? Ngayon yung mami, yun ang hindi makasarili. Yun ang akala mo. Kaya niya ginagawa assignment para aakyat sa entablado dahil honor student ka. O kaya naman, para hindi na siya magbabayad ng panibagong tuition fee. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya nga, yan ang ating sitwasyon. Lovers of money, boastful, arrogant, revilers. Tingnan nyo disobedient to parents. Kakaiba yung mga bata. Nagugulat ako. Ang babait pag may hihingin. Pag nahingi na, ewan ko sa'yo. Hindi kayo tinutukoy ko yung mga ibang church. Tapos sabi niya, ungrateful. Walang papasalamat. Unholy. Unloving. Look at the words. Irreconcilable. Naku, nakikipag-away kahit sa membro ng pamilya para ayaw na makipagbati. Ayaw makipagbati. Alam niyo pinag-awayan? Mana. Hindi naman lang pinagtrabahuan ng magulang nila. Pag-aawayan nila. Tapos hindi na sila magbabati-bati. Parang ano yun? Bakit? Mas importante ba yung yaman kaysa dun sa relasyon ninyo magkakapatid? Na parang, malicious gossip, magchichismisan pa yan, magkakapatid yan. Sabi yan, without self-control, brutal, haters of good. Nakakatakot ang ating hinaharap. Sabi niya, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Holding to a form of godliness, although they have denied its power. Sabi niya, avoid such men as this. Alam niyo ba, yan ang problema. Yan yung mga sinasalungat natin. Hopefully nakakasalungat tayo. Kasi ang problema, kung tayo rin, ganyan din. Di ba? Tayo rin, ang dami rin natin sama ng loob sa kapatid natin. Di ba? Tayo rin, marami rin tayong mga iniisip na pansarili lang natin.
Nakita ko yan kahit sa traffic, dito, papasok pa lang dito. Grabe. Hindi naman gumagalaw. Nag-signal yung isa para pumasok. Hindi nilisan. Sabi ko, Lord, dito aatin yan? O nakikipark lang? Siguro nakikipark lang. Kasi nakakasakit ang loob eh. Di ba? Huwag kayong malala, hindi ko kayo pinapagalitan. Kung kayo yan, baka driver ninyo. Hindi niya pa siya nakakapakinig. Pero what I'm trying to say is this, tayo na lang kahit paglabas, pwede naman magsalit-salit. Pero bakit, nagdidikitan na. Ang sabi ng Lord, greet one another with holy kiss. Hindi yung mga kotse. Yun hindi. Talagang nagdidikitan na ganyan. Sabi ko, ano yan? Bakit kami ganito? Di ba? Again, hindi dito. Sa alas 6 na service. Wala naman alas 6. Di ba? So yun na yung ating sitwasyon. So naalala ko tuloy, itong dalawang bata, magkapatid, nakakatuwa. Itong panganay, si Renato. At itong nakakabata, ano pangalan mo? Paul. Si Paul. Eh di nung nagluto yung nanay, nakikigulo rin sila, nagluto ng pancake. Yung malaking pancake, tsaka isang maliit. Nag-uunahan sa malaki. Siyempre naman, di ba? Sabi ni nung nanay, mga anak, bakit nag-uunahan? Hindi nyo gayahin si Jesus. Kung si Jesus yan, bibigay niya yung malaki doon sa kapatid. O di sabi nitong panganay, si Renato, Paul, ikaw si Jesus ngayon ha. Ganun ba yung makasarili ba? Parang iunahin yung kanyang sarili. Na alam nyo, tama si Pastor Ricky. Kanina umaga ang diin niya doon. At talagang sobrang sabi ko, yes. Alam nyo bakit? Sabi niya, ang malaking problema natin ngayon sa pagsalungat, hindi na nga yung pressure ng labas eh. Ang laking kalaban natin, yung loob. Yung I, me, my, mine. Yung lagi tayong sentro. Tayong laging una. Laging tayo masusunod. Hindi yung iba. Sabi niya, yun ang malaking problema ngayon. Kaya sa maraming pamilya, pinakita niya ito, na talagang sabi niya, may mga anak na hindi iisipin anong nararamdaman anak. Kung ayaw niyo sumang-ayon sa gusto ko, kung ayaw niyo sa kagustuhan ko, sa preferences ko, sa mga, kung ayaw niyo yan, abay, wala akong pakialam sa inyo. Parang ganun na sinasabi ng mundo ngayon eh. Kung pati yung magulang ninyo, parang toxic sa iyo dahil ayaw kayong sang-ayunan, aba, cancel them. Yan ang mundo natin ngayon. Nakakalungkot. Parang nakalimutan nila yung tatay nila na masayahin noon bago mag-asawa. Dahil yung wallet ang kapal. Ngayon, nung ang naging anak ka na, ang kapal ng wallet puro larawan na lamang. Naging photo album. Bakit? O sabi nga puro resibo na lang daw. Ganun ba yung wallet mo ngayon? At least nakabili ka, kaya may resibo, di ba? Ang masama, litrato na lang eh. Tapos parang yung mga bata, ang cute, pero may mga sungay. Di ba? Now, hindi ko minamalit yung mga anak, no? Alam ko naman, hindi naman lahat ng anak ganoon eh. Kasi marami dito, kikita ko mababait naman talaga eh. Magalang, di ba? Makikita mo naman talagang talagang makikita mo sa anak, sa mga magulang na hirap sila. Dahil sa pagtitrain. Pero what I'm trying to say is this. Di ba't napakalungkot niyan? That we are all having that kind of issues. Ngayon alam niyo po, kaya nga last week sabi natin, we are to build a strong family. It must be intentional. Alam niyo, nakakalungkot, nakakarinig ako ng mga magulang nagsasabing ganito. Yung pananampalataya ko, hindi ko yan ipipilit sa mga anak ko. I will give them that option. Paglaki nila, bahala sila. They have to decide on their own. Alam niyo, parang pag narinig ko yan, parang sasabi ko, hindi niya naintindihan ng Christianity. Hindi niya naintindihan what it means to be in relationship with Jesus Christ. Bakit ka mo? Kunyari sabihin ng anak mo, ayoko mag-aral, gusto ko lang maglaro. Ipipilit mo bang mag-aral siya? Sasabihin mo, hanggat kaya kong paaralin ka, mag-aral ka ha? Tama? Dahil sa isip mo, importante yan. Because that will help you to face your future. Tama? Isipin nyo, Christianity, aside from the fact that our God will help us to face our future, He is also giving us eternity. Tapos sasabihin mong,
bahala ka na kapag laki mo na lang. No, it must be intentional. It must be, talaga, kaya kung hindi importante sa'yo, for sure, hindi mo papahalagahan yan sa anak mo and you will think of it as optional yan, anak. Kung gusto mo, kung ayaw mo, it's okay. Then you don't understand Christianity. Dahil nakita ko na importante yun sa buhay ko and kumbaga, inayos yung buhay ko. Ang dami ko pa rin problema ngayon, pero kung imagine mo kung walang Diyos. Imagine mo kung wala si Jesus. Pag-isipan niyo yung buhay na yan. Di ba? Ngayon, sa palagay mo, hindi ko suturo sa anak ko yan dahil bahala ka na paglaki mo, kawawa ka naman. Dahil kailangan yan maipasa habang bata pa lang sila. Nakuha po? Hello? Kaya hindi yan parang optional. Kaya lang nagiging optional yan dahil hindi mo talaga kilala si Jesus. Kaya nga, ang ating title ngayon, kung malakas ka, make your family a blessing. It is a calling for us to live back to the original design of God regarding family. Ang hangad ng Diyos when He created the family is for us also to be a blessing to people. Napansin po ninyo, from the original design of God, hindi tayo pare-parehas. Napansin niyo ba yan? Hindi tayo magkakaparehas. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ba kayo nagpapasalamat, di niyo siya kamukha? O, tingnan niyo. Grabe tawa niyo. Sabi niyo, parang insulto na yung dating, ano? Pero hindi. What I'm trying to say is this. Bawat isa sa atin, kakumpletuhan ng isa. What do I mean? Sabi ng Lord, it is not good for a man to be alone in that He created a woman to be his helpmate. So He caused him a deep sleep and took a part of his ribs. So sabi niya, and formed it into a woman, then He presented it to the man. Tama? Nung tingin niya, wow! Kung yun ay galing doon, di naging kulang na siya. Tapos ginawa, ifinasib yung tao, naging kakumpletuhan siya. Tama? Ngayon sa babae rin, siya rin ikarugtong niya sa lalaki dahil galing siya doon. So kabuuan siya. Ngayon magpakarami kayo at iba-ibang ating lakas, iba-ibang ating kahinaan para tayo ay maging complementary sa isa't isa. Kaya bawat isa ay kailangan. Importante. Bakit kalabit mo katabi mo? Importante ka. Kaya huwag kang pumikit ng todo-todo. Dahil importante ka. Diba? Kailangan makita mo na mabuti ito. Kaya doon pa lang, alam na natin that we are meant to be a blessing. Kanya lang, ang isip natin, teka muna, Pastor, medyo may problema eh. Bakit? Hindi kami maayos na pamilya. Medyo marami kaming problema ngayon. Praise God! Kahit na mayroon tayong problema, dahil ito ang sikreto ng Kristyanismo. For a righteous man, nalalaglag sila, natutumba sila ng 7 beses. Pero babangon sila ulit ng 7 beses. Sabi niya, pero yung mga wicked, pag bumagsak, wala na, hindi na babangon. But for us, by the grace of God, because He wants us to live righteously, and we are righteous because of Jesus, babangon at babangon tayo. Bakit? If God is with us, who can be against us? Kaya wala, imposible hindi ka babangon ulit. Nasusundan? Hello, pakisabi sa katabi mo, bangon tayo. Bangon tayo. Dami natin bagyong dinaanan. Bangon tayo. Huwag kang magpumayag na bagsak na lang tayo sa buhay. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos kasi alam ko yung sinasabi ko dahil pinagdaanan ko ito. Hindi ako marunong mag-aral ng elementarya, high school. Dahil sa isip ko, walang kwenta yan. Pero ang tatay ko makulit, mag-aral ka. Tapos nung talis na maging Christian na ako, nasabi ng Panginoon, i-honor mo gusto ko i-honor kayo, Panginoon Diyos, i-honor mo magulang mo. Okay. At anong gusto ng magulang mo? Mag-aral ka ng mabuti. Naunawaan po. At sino nakinabang sa bandang huli? Ako din. Dahil yung magulang natin, hindi naman nag-iisip ng masama yan para sa anak. Maliban na lang yung magulang may tama. Di ba? Wala naman, bihira naman ang magulang na may parang sa matinong magulang hindi niya iisipin ang kasiraan ng anak. Ang iisipin niya, ano makakabuti sa anak. Kahit minsan mali yung kanyang ideya ng mabuti. Are you following? Now, kaya nga, ano ating gagawin? To make our family a blessing, 4 na I. Kung ang kalaban natin ay I, me, my, mine, eto naman, every time you remember the I, instead of negative, isipin mo yung positive side. I! Yan. Di ba? Bago mo gawin na pang sarili, I! Dika muna, magdadalong isip ka, kaya identity, integrity, inheritance, integration. Anong ibig sabihin yan?
Simulan natin sa identity. Nabasa natin kanina yung tungkol sa Rechabites. Ito po yun. The word which came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim. Kumbaga sa panahon ni Jehoiakim, na anak ni Josiah, siya yung naging tagapagmana ng kaharian. Dumating ang salita ng Diyos kay Jeremiah. At sabi niya sa King of Judah, pumunta ka sa tahanan ng Rechabites, kasi ang mga Rechabites ng mga panahon na they're nomads. Sila po ay walang sariling tirahan. Sila po ay sojourners. Kaya nandun sila, nagpunta sila sa Jerusalem, and sabi ganon, pumunta ka sa bahay nila. At kausapin mo sila. At dalhin mo sila sa templo o sa bahay ng Diyos o sa templo. At ilagay mo sila sa isa sa mga silid doon o into the chambers and give them wine to drink. Kumbaga, welcome them. Give them something to drink. And then I took Jaazaniah, the son of Jeremiah, the son of Abizaniah, and his brothers and holy sons and the whole house of the Rechabites. And I brought them into the house of the Lord, into the chambers of the sons of Hanan, the son of Igdaliah, and the man of God, which was near the chamber of the officials, which was above the chamber of the Maaseiah, the son of Shallum, the doorkeeper. So, kumbaga, andito yung mga leaders, at dito yung chamber, andito yung chamber ng doorkeeper sa taas, andito sila. So, binigyan sila talaga ng magandang lugar. Are you following? Now, itong amazing part dito, sinunod ni Jeremiah kung anong inuutos sa kanya ng Diyos. So, sabi niya, then I took, parang umulit Ulit, isa. Ngayon sabi niya, then I set before the men of the house of the Rechabites pitchers of full of wine and cups, and said to them, drink wine. Now, listen to this. Dahil bisita sila, at ang wine ang kadalasang pag iniinom nila, una-una to protect them from contaminated waters. Okay? Iba yung wine na yan sa wine natin dito. So, ganun sila, isa normal water na may wine para sa kanilang tiyan at para sa kanilang kalusugan. Okay? So, sige, paghanda mo sila ng maiinom. O, dito na, hinanda ng maiinom. Kung ikaw ay bisita at ayaw mo yung inumin, anong gagawin mo? Sasabihin ba, ayoko po niyan eh. Huwag kang maarte, nakakaya. Bisita tayo dito. Uminom ka, kahit konti lang. Kahit isang sip lang. Tama? Tama? Hello? Kunyari, papakainin ka. Ayaw mo yung pagkain. Ano ba yan? Parang pagkain ng baboy. Bakit? Ano ba yan? Puro damo. Ano ba? Gusto ko karne. Huwag kang mamili. Bisita tayo dito. Nakuha ninyo? So, may pressure din sa pagiging. Pero itong amazing sa mga Rechabites, kakaiba. Para maintindihan nyo, sino itong mga Rechabites na to, yung kanilang tatay, mamaya papaliwanag sa'yo. Punta muna tayo dito. Sabi niya, but they said, nung hinanda, we will not drink wine. Ay, hindi po kami iinom. Oops, bakit? For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us saying, you shall not drink wine. You and your sons forever. Sabi niya, huwag kayong iinom. Sabi, yun ang bilin sa amin ng tatay. Now, para maintindihan nyo, si Jehonadab, parang Jehonadab din yan. Yung pareho yan. Yan ay nakasama ni Jehu para bigyan ng judgment ang Israel na sa pamumuno at pamilya ni Ahab. Makikita nyo yan sa 2 Kings chapter 10 verse 15. Okay tayo? Andiyan pa kayo? Okay. Ngayon, bukod pa dyan, yung mga Rechabites na yan, kamag-anak yan ng mga Kenites. Hindi Kainan ha, Kenites. K-E-N-I-T-E-S. Kenites. Makikita naman nyo yan sa 1 Chronicles chapter 2, verse 55. Yung Kenites, kamag-anak niyan si Kaliwites. Gising kayo. Gising. Buti na lang. Akala ko tulog eh. Ulit. Hindi totoo yung Kaliwites. Yung Kenites, nawala tuloy ako. Puro kalokohan kasi. Yung Kenites, kamag-anak ni Jethro. Yung biyanan ni Moses. Now, nakikita niyo yung kwento. So silang lahat, parang meron silang connection when it comes to the law of God. Meron silang influence. Are you following? Now, ito ang amazing part.
So sila ay nomads. Ibig sabihin, wala silang permanenteng bahay. They are wanderers. They travel from one place to another. Now, look at what he said. Teka lang, hindi kami pwedeng uminom ng bino. Bakit? Kasi we are Rechabites. It's like saying, listen, we are Rechabites. Because we are Rechabites, we will never drink wine. Kumbaga, when something is offered to us that is contrary to who we are, dapat sabihin natin, hindi yan pwede. For example, somebody tells, uy, no, tayo ng ganito, triple X. I'm sorry. Christian ako. Hindi kami pwede niyan. Kasi ayaw namin ng X, gusto namin cross. Anak ko mayroon nagkaroon ng cheating arrangement. Uy, kopyahan tayo. Di ba sabi ng Bible, love one another, learn to share? Di ba? Sorry, Christian kami. We live in honesty. Alam nyo lang agad, may standard. Ang problema sa atin ngayon, kahit sa mga pamilya, wala na tayong standards. Kasi hindi natin kilala kung sino tayo. Wala na tayong pagkakilanlan kung sino tayo. Kahit sa Pilipinas, yun ang ating problema. Naalala ko, sinulat ito ni Teddy Benigno. Matagal na, the late Teddy Benigno. I don't know kung kilala nyo yun, kasi nasa dyaryo yun. Sabi niya, kaya hindi tayo umuunlad as a nation, hindi natin kilala kung sino tayo. Bakit kamo? Sabi niya, when a Japanese wears a suit, nagsuot ng Amerikana, sabi niya, he remains Japanese. When a Korean wears a suit, he remains Korean. But when a Filipino wears a suit, he suddenly forgets who he is. Ano yung sabihin? Brother, I'm sorry. I can understand you, you know. Will you please speak in English? I've been in the US for 2 weeks. I can understand what you're saying. Parang bigla na wala na kung sino siya. Nagsuot lang ng kaibang damit, iba na siya. No, ingat tayo sa ganun. Wala tayong pagkakilanlan. Same thing with the way Christianity. Basta, pare-pareho lang yan. Isang Diyos lang yan. Oops! Relax. Hindi mo na intindihan ang sinasabi mo. Bakit ka mo? Kasi maging si Jesus Christ, napaka-importante nun, mayroong mga ID yan. Now, tingnan nyo tingnan nyo sila. Anong kanilang ID? We will not drink wine, for Jonadab, the son of Rechab, our father commanded us. Look at what he says. Where do you find your identity? Kaya sa Bible, makita niyo yung identity nila. Jacob, son of Isaac, son of Abraham. Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob. Nakadikit lagi yung pangalan. Kaya mapapansin nyo, Jehoiakim, the son of Josiah. Napansin nyo ba yun? Kasi their identity is with the father. Kaya maging sa psychology, sabi nila, mga tatay, kapag may anak ka, yung nanay ang unang nakikilala niyan. 0 to 2, by the time of 2 years old, ang heart ng father dapat ma-identify na ng bata yung tatay niya. Kailangan yung loyalty niya nasa tatay na. Kasi once na nakuha niya na yung loyalty sa tatay niya, mas mai-influensya na ng tatay sa direksyon na meron yung tatay. Kasi the tatay has the mission. Kaya maraming mga tatay walang mission. Kaya puro konsumisyon Hindi, totoo lang. Bago ka mag-asawa, ang tanong mo muna, ba't ka nagdagdag ng asawa? Kasi may mission ako na itong magiging tulong para magampanan ko yung mission na binigay ng Diyos sa akin. Hello? Andyan pa kayo? Alam nyo kaya, kahit yung anak ko, nung may nagmanliligaw, ang una kong tanong sa kanya, anong mission mo? Bakit kailangan mo yung anak ko? Di ba? Hanggat wala yung maliwanag na yan, lahat tayo, kaya nga, sabi ni Antoine de Saint-Exupéry, sabi niya, love is not gazing at each other. It is looking towards the same direction. Kaya maraming mag-asawa, titigan ng titigan hanggang nagsapakan. Kasi they're not looking at the same direction. Magkaiba yung direksyon nila Una, magkatinginan. Mamaya, nagkahiwalayan ng tingin. Magkaiba na silang pinupuntahan. Diyan ka, dito ako. Kasi sabi tuloy nung sabi nung lalaki, enjoy kami sa buhay namin mag-asawa, 50 years na kami. Bakit? Paano sikreto mo? Nung 25th year ako, dinala ko siya sa Greece. Nung 25th year nila, silver wedding. Wow! Yun ang regalo ko sa kanya. O ngayong 50 na kayo, anong plano mong gawin? Babalikan ko na siya sa Greece, susunduin ko siya. Ba't ganon? Di ba? Pa nag-aaway, sabi niya,
Pastor, tulungan mo kami. Nag-aaway kami mag-asawa. Bakit? Ay kasi, magbabakasyon ako, pilit na pinipilit yung destinasyon. Ba't ano bang gusto niya? Sumama sa akin. Oh, hindi niyo nakuha. Natulog kayo, ha? Ang gusto ng lalaki, huwag sila magsama. Ganun ba yung mag-asawa? No, the two shall become one. Kaya isa lang yung direksyon. Isa lang pupuntahan. Kaya naman, yung tatay will set the mission. Meron siya mission from God eh. Kaya mapapansin nyo, si Adam, bago binigyan ng Eva, anong sinabi sa kanya? Ang una niya si God. Then may mission siya, may trabaho siya. Papangalanan niya lahat ng kahayupan. Lahat ng hayop. Sorry. Sama ng salita. Na? Papangalanan niya lahat ng nilikhang hayop ng Panginoon Diyos. So may mission siya. So dinagdagan siya ng Eva to help her. To help him. Are you following? Kaya ganun din tayo. So, yung tatay ngayon, kailangan matulungan niya anak niya. And remember this, we are leaders. Leaders will help the person to be where he should be. Nandito siya, tulungan mo siya doon sa dapat niyang kalagyan. Are you following? Kaya, magtataka tayo, bakit walang pinupuntahan yung pamilya? Kaya sunod lang tayo na sunod sa kung saan tayo dadali ng agos dahil wala tayong sariling direksyon. Are you following? Na paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos sa atin? Para maintindihan natin ito, ganito ha, papaliwanag ko sa inyo. Pasensya na kayo. Ito to. Nakita nyo, halimbawa gumagawa ako ng furniture ng ganito. Yan. Thank you, Kuya Mendy ha. Okay. Itong furniture na to, ginagawa ko. Halimbawa, para saan to? Sabi, upuan. Hindi, ginawa ko to para iba to sa mga... Hindi, sa mga kaaway ng mundo. Halimbawa lang, di ba? Halimbawa lang. Ngayon, obviously, sino nagdesisyon ng kanyang purpose? Yung gumawa. Kaya if you don't recognize our Creator, for sure, wala kang direksyon. Ngayon, kapag sabihin na natin, ito para upuan. Kung gagamitin mo to, ayon sa kanyang design, magiging blessing siya sa ibang tao. Tama? Tingnan ninyo. Kapag sabi ni Ralph Waldo Emerson, paano mo masusukat ang tagumpay? Kapag huminga ng magaan ang isang buhay, dahil ikaw ay nabuhay, ikaw ay nagtagumpay. O, di ba? O, tanong mo lang yung katabi mo, magaan ba hininga mo dahil ako katabi mo? Ay, grabe! O, punta ka sa nanay mo, o sa tatay mo, o sa asawa mo, naging magaan bang hininga mo mula nang napangasawa mo ko, o kaya naging anak mo ko, o kaya naging... Doon mo masusukat yung tagumpay. Kaya nga, kung ito ay gagamitin mo ayon sa kanyang disenyo, ang laking ginhawa nito. Makakaupo ka habang nakikinig, tas kang ganyan. Oops! Pag ginawa mo siyang bed, hindi na siya nakakagaan, sasakit ang liig. Kasi hindi siya bed upuan siya. Ngayon, tingnan nyo ha. Kapag ginamit mo naman siyang payong, naku, napaka-uncomfortable. Hindi nakakatulong sa gumagamit. Tama? So, ganun tinon tayo. Yung pamilya, may dahilan na yun. May disenyo ang Diyos. If we live according to the mission God entrusted to us, for sure, we will be a blessing to many. Are you following? Paano mo malalaman yung design mo? Go back to your Creator. Kaya nga sabi ng Lord, love God with all of your heart, soul, and mind. Bakit? It is an acknowledgement that everything I have came from God. Since everything I have is from the Lord, I will use with all of my heart, soul, and mind to give Him back everything I got. Are you following? Kaya doon pa lang, sinasabi na ng Diyos, kaya ang identity natin sa tatay, yung totoo nating tatay. If our earthly fathers failed, at least our heavenly Father does not. Nagkakandinihan. Hindi siya nagfe-fail. Hallelujah. At dahil doon, kung sino man tayo sa pamilya na nakadikit na sa Father ng totoo, yun ang magiging catalyst ng difference sa bawat pamilyang kinabibilangan natin. At maging sa komunidad na kinabibilangan natin. Nasusundan po? Okay tayo? Okay, balik tayo dito. Kaya maging sa atin,
Paano natin makikilalang tama yung Diyos? Kasi when it comes to God, may ID rin yan. Kasi pag ginamit mo yung word ng God ngayon, generic na eh. Praise God. Praise the Lord. Sinong Lord? Gambling Lord? Diba? Drug Lord? Ang dami ng, kumbaga, may ID rin yan. At ang ID ng Diyos, pag sinabi mong God, at alam mo this, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the God who saves us from our sin is because through Jesus Christ. He is the ID. No one has seen God at any time. The only begotten God. Can you imagine? Walang nakakita sa Diyos, kundi yung katangi-tanging Diyos. Are you following? Parehong Diyos, no? Dalawa? Sabi niya, bakit? Who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yung word na explained dito, exegeted Him, or brought Him out. Siya ang nagpakilala sa Ama sa atin. Sino? Si Jesus. Kaya ang ID niya si Jesus. Ngayon, paano naman nating malalaman na tama si Jesus? Kasi ang dami nagkiklaim na Jesus. Hindi sa totoo lang, ang dami nagkiklaim na Jesus. May Jesus sa Amerika, may Jesus sa Mexico, may Jesus dito. Di ba? Ngayon, ang tanong, sino yan? Sabi niya, I will ask the Father and He will give you what? Another helper. Parang a comforter, a helper of the same kind. That He may be with you forever. Ano daw yun? That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you and will be in you. Tama yung Jesus na nakilala mo because the Holy Spirit will abide in you. Kumbaga maninirahan sa'yo, mananahan sa'yo, magiging kasama mo siya. Nasusundan? Ngayon, paano naman kung malalamang tamang espiritu? Baka kung sino espiritu yan. Nakuha ninyo? Meron na namang idea yan. Ano? But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own initiative, but ever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. He will glorify me. Sabi ni Jesus, He will glorify Jesus. Alam mo pag Espiritu, hindi yung speaking in tongues. Yes, praise God for the gift of speaking in tongues. Pero hindi yun ang sign na may Holy Spirit ka. Hindi yung nanginginig ka o kaya natumba ka. Hindi yun ang sign. Anybody pwede matumba. Yung iba nga pag naglalayans pa, titingin muna sa likod. Pag walang sasalo, oops, di natutumba. Pero pag may sasalo, di ba? What I'm trying to say is this, hindi yun ang sign. Hindi ko sinasabing hindi yun sa Diyos. Pero what I'm saying is, ang totoong sign, He will glorify Jesus. Not the pastor, not the action, but Jesus. Are you following? So alam mo that you are with the right Spirit of God because we will glorify the Lord. He will glorify Him in our works. We will glorify Him in everything that we do. Di ba? Alam mo agad that there is a Spirit working in us. Tingnan natin. Tingnan niyo sa Romans. Those who are in the flesh cannot please God. Lahat ng nasa laman, hindi natin mapiplease si God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kaya even if you identify yourselves with God and with Jesus and with kahit sabi mo, I'm a Christian, pero kung walang Espiritu ni Christ sa iyo, hindi rin. You still do not belong to Him. So, brethren, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. So, hindi na tayo alipin ng laman. Hindi tayo alipin ng ating damdamin. Hindi tayo alipin ng ating sariling mga idea o ideya sa buhay. Hindi tayo alipin ng sarili nating konsepto ng pag-ibig or whatever it is. But we are to live according to what? The Spirit. The Spirit you are putting to death. Look at the words. The deeds of the body you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. If you are the son of God, your identity now is God. I'm a Christian. So pag sinabi mo, I'm a Christian, I belong to God. I belong to the family of God. I belong to the household of the faith. May standard yan. Hello? Pakisabi sa katabi mo, meron po daw yung standard.
If you belong to the family of God, first and foremost, the Holy Spirit is in you. And if the Holy Spirit is in you, He will lead you to all the truth and glorify Jesus. Andiyan pa tayo? Kaya naman maraming tao, kahit sabihin mong Christian ka, kahit ilang beses ka pumarito, kung nabubuhay pa rin tayo sa sarili nating kagustuhan, hindi ko sinasabing hindi tayo magkakamali. Ang sinasabi ko lang kung yun ang nagiging sentro ng buhay natin, then baka hindi natin sa kilala. Kaya nga ang isang alam nating mahina tayo, alam niyo kung bakit? Yes, nadadapa tayo, pero ito, you have not received a spirit of slavery leading to fear again. Hindi na yung, ay nadapa ako, hindi na ako patatawarin agad. Wala na akong pag-asa. Hindi. Anak kita Normal na anak, nagkakamali, di ba? Pero hindi ka takot bumalik sa tatay dahil alam mo, tatay mo siya. Lalo na kung kilala mo yung pagmamahal ng tatay mo. Tama? Now, ito mo sabi niya, but you receive a spirit of adoption as sons by which we cry out, Abba, Father. Siya mismo nagtutulak sa atin to call upon the Lord because He is our Father. Kaya mga kapatid, may problema tayo, meron tayong kahinaan, nagkamali tayo. Alam niyo unang default mode natin? Tumatakbo tayo sa tatay natin. Because that's our identity. Meron tayong atake ng demonyo, may atake ng... Ang una natin tatawag si Jesus. Marami, di ba sa inyo, nakapanaginip na kayo, no? Parang sinasakal kayo, tapos sasabihin, Jesus! Bigla na kayo nagising. Di ba? Kaya ako ginigising kayo kasi baka mamaya may kausap na kayong ibay. Pero sa mga ilan sa atin nakaranas ng ganoon. And I believe you know it. Di ba? Yung iba hindi pa naranasan, mag-alala mamayang gabi. Joke lang. Now, and alam din natin that we have only one God, one Lord, one Spirit, kasi sabi ni Jesus, we have love for one another. Sabi niya, that by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Amazing, no? May ID. Kaya anybody can say, I'm a Christian, I'm a follower of Jesus. Pero babalik tayo Sino si God sa'yo? Sino si Jesus sa'yo? Sino ang Holy Spirit sa'yo? Kaya nga, the Holy Spirit alone can confirm our relationship with Him. Kaya, if you're not yet sure, itong amazing. Itong magiging identity natin kay Christ. Una, you believe. In John chapter 12, he who receives, in other words, who believe in Him, shall be given a right to become a child of God. Kaya I am a child of God. Tapos it also tells us that this body is no longer mine because I've been bought with a price. Diba? Ina-acknowledge mo bigla na hindi na to katawan ko. I belong to the body of Christ. Hindi na ako pwedeng mabuhay on my own. Kabahagi ako ng katawan ni Kristo. I've been chosen, adopted, redeemed, and forgiven by God. Kahit na ulit-ulitin ng diablo, wala ka ng pag-asa. Lagi ang palpak. No. I'm already forgiven by the Lord. And I am complete in Christ. I don't need to do anything to prove that I belong to Jesus because I believe, because of the reality of the Holy Spirit. Nothing can separate me from God's love. And I am God's masterpiece. Now with that in mind, kung tayo yung magulang, tayo yung Christian sa pamilya, tayo rin ang magtulak sa kanila para talagang matulungan sila. Naalala ko tuloy si Terry Wardell. Kilala niyo siya? Kasasabi ko lang. Si Terry Wardell ay isang author at founder ng isang care ministry sa US. Nakakatuwa ito. Nung bata pa lang siya, binigyan siya ng bisikleta ng ate niya, kulay blue na pambabaeng bike. So ayaw siyang paggamitin ng nanay hanggang pinayagan. Ang saya-saya niya, yes! Proud na proud siya, nagbabike siya, saya-saya. Hanggang sa, pagdating niya sa train rack, biglang, yung railroad rack, bigla siyang, may mga batang huminto sa kanya, lalaki. Where are you going? Saan ka papunta? Sabi niya, nanigas! Ano yung sa tako? Sabi niya, kala mo kalusot ka dito Ano yung tinitignan mo? Sabi sa akin, takot na takot. Sabi niya, tapos inaano yung kwelo niya ganyan, pinitsarahan. Sabi niya, ano pangalan mo? Terry Wardell. Terry Wardell? Ano mo si Tom Wardell?
Si Tom Wardell, mas nakakatanda niyang pinsan, na player ng football, kilala, malaki. Sabi niya, nagsinungaling siya, sabi niya, kapatid ko, kapatid mo. Tapos sabi niya, hinayos niya, uy, nagbibiro lang kami ha. Totoo kaibigan namin yun ha. Ano lang, katuwaan lang to ha. Ngayon, tandaan mo ha, pag may nang manggugulo sa'yo dito, sabihin mo sa amin para gugulpi namin ha. Kaming bahala. Ano napansin niyo? Biglang tumahimik no? Bakit? Kapatid siya ni Tom Wardell Ay, isipin nyo, kung may mga aatake sa atin, we are against the tide, and we want to influence people, and we will be threatened by those influences. Ang sasabihin mo lang, teka muna, I belong to Jesus. He is my brother. He is my Lord. He is my best friend. I am His child. Now, tatahimik lahat yan. Nagkakaintindihan? Tatahimik lahat yan. Because we know who we are. Kaya naman, kung sino man yung catalyst sa bahay, itong dapat natin maintindihan. Dahil kilala natin sarili natin, then, huwag tayong magalit sa kasama sa bahay. Tanggapin na natin ang realidad na meron tayong uniqueness sa isa't isa. Sometimes we hate people in our house or in the outside. Kasi bakit? Parang iba kasi sila Hindi. Tanggapin mo na meron tayong iba't ibang preferences. Nasusundan. At i-affirm mo yung kanilang kahalagahan. Yung pang pagdating sa bahay, ipaparamdam mong mahalaga silang tao. Lahat bawat isa sa atin. Minsan nag-iintayan pa tayo. Nararamdaman ko din yun. Minsan nag-iintay din ako. Pero minsan, we have to take that initiative knowing, okay naman na ako kay God Di ako na lang mag-uumang muna. Tama? Importante yung katabi mo? Gisingin mo. Then assign them with responsibilities. Bigyan mo sila ng responsibilidad. Huwag mo isipin, bata pa yan. Alam niyo yung anak namin, 2 years old pa lang. Grabe yung asawa ko. Tinuruan na mag-map. Kaya pag may bisita kami, paglabas ng mga bisita, doon sa CR, mamap na nung dalawa, yung kambal. 2 years old, nagmamap. Yung bisita kayo, ay, nakakahiya, minap ng dalawang bata. Talagang sadya yun para sa susunod, pag gumamit ka CR, iwanan mo na malinis. Di ba? Pero what I'm trying to say is this, bata pa lang, you can teach them responsibility. Isa sa atin, ay, wag mo muna utusan, pagtanda na. Alam mo, high school na, hindi pa alam gumawa ng sariling baon. Siya pa, anak, ang baon mo, baka magutom ka. Ilang taon na ang anak niyo? First year college. Magutom ka. Naku, yung sabihin, naalala ko yung anak ko, yung panganay namin, umuwi, nakalimutan ba naman yung bag? Elementary yun. Nakalimutan yung bag. Sabi niya, sa lahat na makakalimutan mo bag. Di sabi ko sa kanya, anak, magbihis ka. Kunin mo yung bag. Ang layo nun. Maglakad ka ha. Siyempre, maglakad ka, kunin mo yung bag. So, siyempre, ako naman bilang tatay, gusto ko siya maging responsable. Paano niya nakalimutan sa susunod? Di naglakad na siya. Habang sa malayo, nag-drive ako, sinundan ko siya. Just to make sure na safe siya. Diba? Kasi malit pa Di drive. Mamaya, kunyari, malayo, hindi niya napapansin. Siya naman lakad siya. Lakad. Tapos kinuha niya na yung bag niya. Tapos pag kuha niya ng bag, pabalik naman ako kunwari. Nakuha mo yung bag mo? Alika, sabay ka na. Uwi na tayo. Sa totoo lang, sinamahan ko. Kaya lang, malayo. Pero I need yung anak ko to be responsible. Nakuha ninyo? Hello? Kaya, pagtiwalaan sila. Trust them. They are identified with Christ. They're created in the image of God. Give them responsibility. Hello? Huwag niyong gawin assignment nila. Wag, please, Parinawa. Lola, huwag niyong gagamitin ng... Please, okay lang na hindi sila mag-honor. Basta maging honorable ang buhay nila. Amen? And of course, align them to the truth without condemnation. Tell them what is right. Then accept them with unconditional love. Tanggapin natin sila. Sometimes we say we love them, but we don't like them. We need to like them. We need to accept them. But again, if we cannot, call upon the Lord. He is our identity. Amen po? Now, pangalawa, integrity. Ano yung integrity? Yung integrity ganito. You live out who you are. Kasi yung word na integrity came from the word integer. Yun yung kabuuan mo. Kaya, wherever you are, pareho ka lang. Kasi ikaw yun Yun yung pagkatao mo. Yun yung pagkatao natin. Are you following? Kasi nga, whole name. Kumbaga, hindi yung iba ka sa labas, iba ka sa loob. Parang ganito.
Yung iba yung ginagawa ngayon, nagte-text sila o kaya nanonood ng anime, akala lang di sila nakikita. Nakikita ko sa camera. Kala mo nasa taas ka, kala mo di ko nakita. Pero anyway, balik tayo dito. So, hindi mo yung iba tinatago-tago ngayon kasi nga, ano ka ba? Ang integridad, hindi mo kailangan magtago. Kasi yun ang totoo mong pagkatao. Di ba? Inilalabas mo lang. Kung sino ka, ipamuhay mo. That's exactly what it means to be a life with integrity. Are you following? Now, ito po yun. Hindi ko sinasabing magiging perfect ka. Pero at least authentic. Nakuha? Kaya, katulad nito, sabi ganoon, hindi namin pwedeng inumin yan. Bakit? Kasi, kahit wala na yung tatay namin, susunod pa rin kami kasi yun kami. Yung kami. Kahit hindi kami nakikita ng tatay namin, gagawin namin yung sinabi niya. Kasi sa mga anak, ganyan minsan eh. Pag nandiyan yung tatay, sumusunod. Pero pag wala na, iba na ang ginagawa. Hindi integridad yun. Ito kaya alam mo sila, you shall not drink wine, you, your sons, forever. Look at the words. You shall not build a house, kaya para silang nomads. You shall not sow seed and you shall not plant a vineyard or own one. Hindi sila nag-iisip na bumili ng sarili ng lupa. Kasi ang isip nila, they're temporary journey, wanderer. But intense, you shall dwell all your days, that you may live many days in the land where you sojourn. Nakaka-amaze. Ito pa sabi niya, we have obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all that he commanded us, not to drink wine all our days, we, our wives, our sons, or our daughters. Hindi lang sila, pati asawa nila na walang kinalaman doon sa utos, pati yung kanilang anak na walang kinalaman sa utos, pero ipinapasa nila and making sure that they are to live it out. Nakuha niyo po. Ano ang inutos sa inyo ng Diyos na ipinapasa niyo intentional, na alam niyo kahit wala kayo, gagawin nila? Yun ang sinasabi rito. Yun yung integridad nila na they brought their children to the point of doing things with or without an audience. Kasi sa kanila, isa lang. It is who we are. Yun ang kanilang integridad. Alam nyo, ganun din na sinabi ni Jesus sa mga Pharisee. Yung mga Pharisees, kakalungkot. Kasi akala nila, they belong to God. Ito sabi niya, if we obeyed, sabi niya, they answered and said to him, Abraham is our father. Talaga? Jesus said to them, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. Do the deeds of Abraham. But as it is, you are seeking to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. Sabi niyo, kung anak ka ni Abraham, di dapat gusto niyo ako. Bakit kayo galit sa akin? Ba't niyo ako papatayin? Hindi niyo ginagawa yung pagiging tatay niyo si Abraham. Continue tayo. You are doing the deeds of your father. No, they said to him, no. We are not born of fornications. Hindi kami mga anak sa labas o anak ng pagkakamali. We have one father, God. Sabi ni Jesus, if God were your father, mamahalin mo ako. Sabi niya, for I proceeded forth and have come from God. For I have not even come on my own initiative, but He sent me. Kaya doon pa lang alam mo kagad kung sa Diyos ka eh. Mamahalin mo si Jesus eh. Imposible hindi. Sabi niya, why do you not understand what I'm saying? Is it because you cannot hear my word? Hindi mo ako maintindihan, hindi mo makuha si Jesus kasi hindi ka talaga sa tatay ko. Are you following? Ang sabi niya, you are of your father, ito mabigat, the devil. And you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning. Does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. Kasi bakit? He's a liar. And the father of lies, who is of God, hears the words of God. For this reason, you do not hear them because you are not of God. Alam nyo, hindi nyo masisisi yung mga tao kung hindi sila magmamahal sa salita ng Diyos. Kasi they're not of God. Ngayon, kung naririnig natin ito, maybe the Lord is just telling you, come to me. I'm waiting for you. Diba? Kapag tayo po walang pagmamahal sa salita ng Diyos, yung parang kailangan, talagang pinipilit mo yung sarili mo, it's either wala kang relasyon sa Diyos o may sakit ka spiritually. Wala kang gana eh. Anak ko Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos, tayo po sa hapon. Alam ko, dapat magandang oras at tutulog kayo eh. But you chose to come because you want to hear from God. Tama? Kaya bless ako sa inyo, bless ako. Kahit ang hirap-hirap ng upuan, ang hirap-hirap ng lugar natin, lagi tayong, yung iba nakatayo na nga.
Because they want to hear from God. Tapos parang hangad-hangad natin mag-aral pa, matuto pa, because we want to hear from God. Because we belong to Him. Pero kung walang ganong pagkagusto, wala talaga, parang malayo, then alam mo na, you're not from God. But God keeps opening His invitation and telling every one of us, those who do not belong to me yet, come. I'm still waiting for you until He closes the door. And once He closed the door, no one can open it. Nandyan pa ba tayo? Kaya, sinasabi na ng Diyos sa atin, mga kapatid, you see, hindi issue dito yung alak, yung tira, hindi issue yun. Ang issue, sino si God sa atin. Because kung sino si God sa atin, yun ang ating ipapamuhay. Amen po? Hello? Now, kaya naman, ito ang sabi ng Panginoon Diyos. Kailangan, kung tayo nabubuhay pa sa Diyos, we will leave an inheritance. Tingnan yung sabi ng Bible. Itong amazing, no? Alam mong blessing sila in the future hindi lang sa ngayon. A good man leaves an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ang Christian, ang follower ng Diyos, kung lalakad ka ng maayos, sabi nga ni David, matanda na ako, wala pa akong nakitang lahi ng matuwid na namamalimos sa kalye. Gusto niyo bang gano'n ang inyong magiging anak? Gusto niyo ba yung anak natin hindi mamamalimos sa kalye? Magkakaroon sila ng magandang kinabukasan? Then walk with God. Live an inheritance. Pero pinakamagandang pamana? Hindi pera, hindi yaman, kundi ang yaman ng salita ng Diyos. Kasi I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Alam nyo, kung meron po akong laging pinagpe-pray, kahit mga anak ko, kasama ko sila sumasamba, pero lagi ko pa rin pinagpe-pray, Lord, talagang yung anak ko, manatili sila na nagmamahal sa'yo. Manatili sila na hinahangad nila kayo. Yung bang yung salita ninyo, parang mga matatamis na pulot na gustong-gusto nilang kainin. Naunawaan po. Kasi nakakatakot na makita yung anak nyo, hindi sila nagmamahal sa Diyos. Nakakatakot yun. Ayokong mamatay na yung mga tao nakakilala kay Lord, tapos yung mga anak ko, hindi. Hello? Okay pa kayo? Kaya ganun din. Kasi ano magagawa ng yaman sa lupa? Hindi naman tayo madadala niyan sa langit. Di ba? Ang mahalaga, maipadala natin sa kanila yung katotohanan ng Diyos. And they will never regret it. Bakit? Because no amount of money can ever make them joyful. No, as joyful as they enjoy the very reality of God. Okay po? Nasusundan? Kaya sabihin mo sa katabi mo, enjoy ka ba kay Jesus? Pag hindi, alam mo na. Kaya balik tayo kay Jehoiakim. Then the word of the Lord. Ito na yung pinaka-intention ng Diyos why the Lord asked Jeremiah to invite the Rechabites. Sabi niya, and the Lord came to Jeremiah saying, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, go and say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will you not receive instruction by listening to my words? Declares the Lord. Sabi niya, hindi pa kayo makikinig sa instruction ko. Tingnan niyo ang pangalan, Lord of hosts. Ibig sabihin, Panginoon ng hukbo na mandirigma. Grabe Tapos yung Lord dito, all capital, ibig sabihin, a personal name of God. Yung mismong Diyos na personal para sa iyo. Ibig sabihin, meron kayo personal na ugnayan. Tuloy tayo. The words of Jonadab, the sons of Rechab, which he commanded his sons not to drink wine, are observed. Pinakikinggan nila, sinusunod nila. So they do not drink wine to this day. Ilang taon na yan? About 250 years. Pero sinusunod pa rin nila. For they have obeyed their father's command. But I have spoken to you again and again. Then you have not listened to me. Alam niyo, nakaka-amaze ang Diyos. Hindi siya nagsasawa, no? Lagi niyang pinapaalala, come on, life is so short. Come on, lagi ko kayo binibigyan ng warning, after warning. Di ba? Binibigyan kayo, pero hindi kayo nakikinig sa akin. So, darating ang araw, hindi niyo pwedeng sisihin ng Diyos. Because He has spoken again and again. Now, ito pa sabi niya, also, I have sent to you all my servants, the prophets. Hindi lang si Jeremiah, marami pang nauna sa kanya. Sending them again and again. Turn now every man from his evil.
evil way and amend your deeds. Do not go after other gods to worship them. Then you will dwell in the land which have given to them, given to you and to your forefathers. But you have not inclined your ear or listened to me. Alam niyo po yung sabi nga ni Pastor Ricky, Diyos-Diyosan na meron tayo? Sarili. Yung pinakinggan lang natin, sarili na lang natin. We're not eat. Kasi from the very beginning, yun naman talagang choice na binigay sa atin ng Diyos eh. Don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. As if God is saying, if you will trust me, I will determine for you what is good and what is evil. But man chose to listen to Satan. Sabi niya, no. We will discern or we will determine what is good and evil para sa aming sarili. Huwag mo kaming pakialaman. Parang we claim to be like God. Ang problema, we don't have the capacity to do what is right. Kasi nga, wala tayong ganung kalakasan. Nasabi ng Lord, indeed the sons of Jonadab, the son of Rechab, have observed the command of their father which he commanded them, but his people has not listened to me. Now, iniisip-isip ko, paano kaya ginawa ng tatay yun? Paano kaya ginawa yun? Most probably, lagi lang pinag-uusapan. Lagi niyang pinapaalala. He was very intentional in telling them about the command. Hindi pa yung Diyos. Nakuha niya? Hindi pa yung Diyos. Kaya naalala ko, maging ang tatay ko, nung hindi pa siya Christian, simple lang tatay ko. Siyang kami magkakapatid, hindi kami mayamang pamilya. Pero nakakatuwa sa tatay ko, nung nakasakay kami sa jeep. Martial law yun, sundalo siya. Iba nakakandong, pagkandong, libre na. Tapos nung nagbabayad na siya, binabayaran niya kaming lahat na nakaupo. Bayad. Sasabi niya, ay sir, wag na ho. Ano po? Kasi sundalo eh. Sir, wag na. Parang yung mga driver, mapagbigay sa mga sundalo, dahil martial law eh. Hindi na. Sabi ng tatay ko, hindi. Kasalanan ko kung marami kong anak, babayaran ko. Sabi ko, grabe yung tatay, sayang naman yung pera. Ako yung masamang tao eh. Sayang naman. Ba't nagbayad yun? Deto na. Pagdating namin, nag-aaral kami, sabi niya sa akin, Bong, wag kang mangungopya. Bakit po? Yan na lang ang meron tayong yaman, ang ating dangal. Alam niyo kasi sa aming magkakapatid, sa pagkakaalam ko wala nang dadaya sa amin sa exam, kahit hindi pa kami Christian. Wala nangungopya, gumagawa kami sa assignment. Hindi kami yung nag-open ng books, kahit na, bakit? Iniwan na yung alaala na yun eh. Wag kang mandaraya. Yan ang tanging dangal meron tayo. Makasarili pa yun. Tanging dangal. Akala mo may dangal talaga eh, no? Buti na lang ngayon, wag kang mangungopya dahil tayo'y kabahagi ng pamilya ng Diyos. Amen? Kapag nangopya ka, sabi ng Panginoon, ang tatay mo yung sinungaling. At ang sinungaling, ang tatay niya ay sinungaling. Diba? Now, listen to this. Therefore, thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, behold, I am bringing on Judah and all the inhabitants of Jerusalem, all the disasters that I pronounced against them, because I spoke to them, but they did not listen, and I've called them, but they did not answer. Sabi ng Panginoon, di ko man gusto to, pero wala. Yung sinabi ko sa inyo, consequence, nang di nyo pakikinig sa akin, mangyayari. Hindi ko na pwedeng pigilan. Kasi ito ay natural na epekto or consequence ng iyong choice. Gusto ko laging pinapaalala ni Pastor Peter sa amin, you are free to choose whatever you want to do in life, but you are not free to choose the consequences of your choices. Naunawaan po. Kaya ngayon po, pakinggan po natin ang ating kapatid na magpapatotoo na bagamat siya po ay anak sa pamilya, siya po ang talagang tumayo na bilang catalyst ng pagbabago sa kanilang tahanan. Ito po ay si Anthony Pilar. Good afternoon. Even in my youth, I look for satisfaction in worldly things. By second year high school, smoking became a habit because it made me feel like I belonged. Eventually, I got addicted to other things like alcohol, sex, and drugs. I caused a lot of trouble bullying my classmates, making my teachers cry, smoking marijuana on campus, and cutting classes.
I flirted with different girls, joined a dance troupe and basketball team because I wanted validation from other people. But nothing satisfied me. When I was in 11th grade, my advisor invited me to Elevate, which is CCF's youth ministry. I needed extra points in a certain subject and was told that my attendance would earn me those extra points. I told myself I'll never come back once I got what I needed. So on February 11, 2017, I attended Elevate and was ready to reject every word that came from God because I was not willing to change my ways. I mocked the speaker and distracted my classmates so they wouldn't understand the message. But after Elevate service, someone approached me and told me about Jesus. After I heard how much God loves me, it made me cry inside because I was amazed at how He sent Jesus to save me. I prayed that day to invite Jesus into my life. Soon after, I found myself unable to contain the love of Jesus in my heart. I thought of my family. How will I share the gospel to my parents and to my 4 brothers? I, being the middle child, with no clear answer. I first started sharing Jesus with my classmates, and they laughed at me right after the name Jesus would come out of my mouth. They thought I was joking, but eventually, they saw how Jesus was working in my life. By God's grace, in a span of 2 months, I was able to share the gospel with all my classmates. In April 2017, I attended a True Life retreat and made a public commitment to follow Jesus. I also started to envision that in 5 years, I would be attending CCF with my parents and 4 brothers. I prayed to God constantly for my family. I would lay my hands on them and pray every single night for breakthrough for our family. I started to pray, care, and share with them, and was able to first share the gospel with my youngest brother, whom I invited to Elevate. Then one day, my mother suddenly told me that she wanted to attend the CCF service after watching videos online. By God's grace, she even joined a D group. It was October 2019 when my older brother, the second to the eldest, and I had a motorcycle accident. We fractured our left forearms and my brother had a crushed spleen. The result of the accident led to the disqualification of his application to the Philippine National Police. Our family was not ready for this challenge and financial burden, but the Lord saw us through. 2 months after the accident, while recovering from an orthopedic surgery, I attended the CCF Intentional Discipleship Conference in January 2020. I was so blessed and my passion to serve even grew stronger. However, I received news that my 4th brother, next to the youngest, fractured his arm while playing basketball. I fell on my knees and in tears, asked God what He was trying to teach us. I went home to my family and we encouraged each other that despite the challenges, God will never leave us. As God brought us through these refining moments, my mother was able to invite my father to attend the CCF service before he went abroad to work. Each time he returns to the Philippines, my father joins us for worship. We continue to pray for him and for his spiritual journey. I remember what I envisioned in True Life retreat of attending CCF with my family in 5 years. But by God's grace, it happened in only 2 years. Praise God. God really showed me how powerful prayer is. Today, through God's faithfulness, my mother is attending a D group and serving in the ushering ministry in our satellite. All my brothers are part of D groups. My eldest brother is now serving in the marketing team, and my youngest brother in the documentation team. I, on the other hand, have heeded God's call to be a full-time campus missionary, and now serve as the youth coordinator of Elevate Robinson's Antipolo. God has given me the privilege to share Jesus and raise up leaders in 1 college, 1 university, and 3 high schools in Antipolo. I am also leading 8 young men, and 4 of them are leading their own small group. Truly, regardless of our past, Jesus can transform us to be a blessing to our families, so that our families, in turn,
can be a blessing to others. My name is Anthony Pilar. To God be all the glory. Praise the Lord. Alam niyo po, nakakatuwa, no? Kahit yung isa lang Christian sa pamilya, sila yung magiging influence at blessing eh. Di ba? Kaya ipagpipray ho natin kasi spiritual warfare din ho yan. Di ba? Kaya ito po yung mga kapatid niya, praise the Lord. Ayan po silang lahat. Sila, sabi nga ni Pastor Ricky, Rechabites daw sila eh. Pero hindi, Christian sila. Hindi, kasi iba yun, tayo ay pabahagi ng pamilya ng Diyos. Tatay natin si Lord. Pwede natin sila pag-pray? Okay, tayo sandali. Pag-pray natin sila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa pamilya po ni Anthony. Thank you, Father in heaven, for using him to reach out to the whole family. Pero higit sa lahat, thank you for saving him. Thank you, Lord Jesus, for the courage that you gave, Father God, the person who approached him, the person who told him about you. And thank you that you continually work, Father, you are continually working in his heart, Lord God, to reach out to many young people. Ganon din sa buong pamilya nila. But Father God, I pray that you will also reach out to his dad. And I pray, Lord God Almighty, that one day we will be seeing them worshiping and serving you, Father God, as one whole family, and declaring, Lord Jesus, that they all belong to you. Again, thank you, Lord. Protect them from the attacks of the evil one. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. God bless you. Praise God. So, alam niyo po, kaya napaka-importante, ulitin natin, yung ating pong identity. No? Yung ating identity, yung ating integridad. Yung identity natin can only be found in God as our Father. Integridad natin, we live according to our identity. Then, of course, we will live a legacy of life of obedience to the Lord. Amen po? Now, alam niyo ba ganito yung blessing na binibigay ng Diyos sa atin? Look at this. The heart of God is for us to fear Him. Kaya nga nire-rebuke niya yung Judah eh. Kasi makita na lang yung kapatid nila, Israel, malabo na. Tapos ito, nire-rebuke sila ng Diyos. And look at the blessing. Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandment. Ano daw epekto? His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Light arises in the darkness for the upright. He is gracious and compassionate and righteous. It is well with the man who is gracious and lends. He will maintain his cause in judgment. Kasi pag may takot ka sa Diyos, pati sa paggamit ng pera, alam mo, desisyon yun na may spiritual implication. Di ba? Kasi nga sabi nga ni Pastor Peter, every time na magdi-dispense ka ng pera, it's a spiritual decision. Natin na, for he will never be shaken. The righteous will be remembered forever. Now, ang daming balitang masasama. Ay, Christian, relax. Na paano na kung may gera na? Paano kung ganito na? Ba't ka natatakot? Sabi ng Lord, He will not fear evil tidings. Bakit? Because his heart is steadfast, trusting in the Lord. No? His heart is upheld. He will not fear until he looks with satisfaction on his adversaries. He has given freely to the poor. Mapagbigay sila. Kung paano tayo hindi magiging blessing, di ba? Ang sabi nga, His righteousness endures forever. His horn will be exalted in honor. The wicked will see it and be vexed. He will gnash its teeth and melt away. The desires of the wicked will perish. Wow! Kaya naman, itong pinaka-importanting bagay na maalala natin, paano natin yan ipapasa ng tama? Paano natin magagawa? Paano nagawa ni Jonadab yun? Kailangan ganun din. Kasi binigyan na tayo ng instruction ng Diyos. Let's go back. Sabi ng Lord, then Jeremiah said to the house of Rechabites, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, because you have obeyed the command of Jonadab, your father, in other words, because you honored your parents, kept all his commands, and done according to all that he commanded you. Imagine na, even if they're not Israelites, hindi sila bahagi ng pamilya ng Israel. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me always. Sila mismo, I will use them to serve me. Just as He used them now to rebuke the people of Judah. Bakit? Kasi masunurin sila sa kanilang ninuno. Pero yung righteousness na natutunan nila, pinasa nila, at pinamuhay nila. Mga kapatid, tingnan niyo po mabuti ito. Ano sinabi ng Lord sa atin, going back to what the Lord instructed us last week? These words which I'm commanding you today shall be on your heart. Bakit? You will not teach to someone that you yourself do not like and do not enjoy. Hello?
that you yourself do not even know. Hindi mo, ang hirap ipasa tayo na hindi mo alam. For example, mahilig po ako magluto. Pag nagluluto ako, nasasarapan ako, tinuturo ko sa anak ko kasi gusto ko matutunan nila para masarap din ang kalang kakainin. Kahit na itlog lang yon. Naintindihan niyo ibig sabihin? Parang meron siyang sabi niya, tinan niyo ha, you shall teach them diligently to your sons. Pag sinabi mong teach them diligently, ang ibig sabihin niyan, talagang inaano mo yung appetite nila to keep on longing for it. Diba? At hindi lang yun, talagang hinahasa mo sila ng mabuti. Yun ang ibig sabihin ng diligently. Then sabi niya, your son shall talk of them when you sit in your house, when you walk, by the way, when you lie down, when you rise up. Sobrang nag-uumapaw sa puso mo na kahit anong posisyon mo, sinasabi mong sumunod at mahalin niyo si God. Diba? Punong-puno. Now, let me just show you this. Bakit yung importante? Wow. Sabi ganon, you, not the government, not the Sunday school teacher, not the church, you shall teach them. Shall is not an option. It is not a suggestion. Sabi ng Lord, you shall teach them. Intentional ho yan. Magiging creative ka pa to make sure na mauuhaw sila para dito. Gugustuhin nila ito. Kasi sabi niya, wow, kaya pag-uusapan niya yan, you'll find different ways to make sure that they will get it. That they will come to know Jesus and experience Jesus. Now, ang tanong, paano hindi man ako magulang? Kung ikaw ang nag-enjoy kay Jesus, you have the same responsibility to the rest of the family. Naunawaan? Tuloy tayo. Ano pa sabi niya? You shall bind them. As in, you shall bind them as a sign on your hand. They shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Kumbaga, hindi ka lang mag-create sa pamilya mo ng environment ng pagmamahal sa Diyos. You will create an environment sa iyong kapitbahay of how to love God with all of your heart, soul, and mind. Amen po? Naunawaan? Hello? Andiyan pa kayo? Pakisabi sa katabi nyo. Yan ang ating panawagan sa Diyos. Yan ang ating panawagan sa Diyos. So listen, and I'd like to say this to you. Kung shortcutin natin yan, bigyan nyo ng CRB ang ating membro ng pamilya. Give them Christ. He is the very character of our new life. Teach them relationships, the love of God, the love for others, and value as in giving importance to His words. Bakit? Because that is what it means to be in the household of the faith. Nasusundan po natin. Wag nating lokohin ang sarili natin na, Christian ako, nag-attend ako sa CCF. It doesn't matter. Yes, praise God for CCF, but unless you have a personal relationship with Jesus, your coming is actually nothing in the light of eternity. Let me end by saying this, by sharing this with you. In February of 2022, Scottie Scheffler was a 25-year-old beginning his third full season on the PGA Tour, or yung Pro Golf Association, ranked 15 in the world. He was still seeking his first victory on the GameStop circuit. And on Sunday, April 10, Scheffler became a master champion as well. In a press conference after his victory, sporting his new green jacket, Scheffler was asked he balances his desire to compete. And was asked how he balances his desire to compete, which is fierce, without letting it define who he is as a person. Sabi niya, paano mo nababalanse yun? Nasa competition ka na hindi nawawala yung pagkatao mo. Hindi nawawala yung kusino ka. Ang sagot niya ganito, kaya ako naglalaro ng golf dahil gusto kong maluwalhati ang Diyos. Dahil yan ang ginawa niya sa akin. Para sa akin, ang aking identity ay wala sa golf. Katulad ng asawa kong si Meredith, sabi niya kanang umaga, manalo ka man sa golf tournament ngayon, o matalo ka ng malayong malayo, hindi ka man magwagi ulit ng panibagong tournamento sa golf,
mahal na mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang parehong taong mahal ko dahil ikaw ang taong mahal ni Jesus at wala nang magbabago doon. Kung tayo po ang magulang, pwede nating paalalahan ang ating mga anak, dahil mahal ka ni Jesus, bumagsak ka man sa exam, ano man ang nangyari sa'yo, nagkamali ka man sa buhay, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Kung tayo naman ang anak, hindi ka man kapareho ng ibang tatay, pero ikaw pa rin ang tatay na mamahalin ko dahil binigay ka ng Diyos sa akin. And let me end again with another story. Wala na dito. Naalala ko, I have given a chance to listen to si Josh McDowell. On our table talk, sabi ni Josh McDowell, tinanong siya ng anak niya, Dad, kung sakali I come home at sasabihin ko sa iyo, Dad, nabuntis po ako out of wedlock. Nabuntis po ako. Ano po ang gagawin ninyo? Alam niyo kung sabi niya? Anak, lahat ng naka-accomplish ko, walang kwenta yon. Lahat ng mga ginagawa ko, walang kwenta yun. I'm willing to put all of them down just to make sure that I will be with you and help you cross over the finish line. Hindi kita iiwan dahil mahal kita. Nung narinig ko po yun, isang bagay lang bigla ko naalala. Kung itong earthly father na ito, ipaglalaban ng anak niya, how much more our Heavenly Father na ipaglalaban niya tayo to the very end. He will bring us home. Ang malungkot lamang ay, sa maraming bagyo ng buhay natin, hindi niyo kilala ang tatay ko. Sana ngayong araw na to, magpakumbaba tayo, alamin at kilalanin ang tatay na nagkalob ng kanyang bugtog na anak na si Jesus at nagkakalob ng banal na Espiritu upang tayo mabuhay ayon sa kanyang palatuntunan. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, hindi hangad ng Diyos na ikay maging reliyoso. Ang hangad ng Diyos ay ikay maging seryoso. Seryoso sa iyong ugnayan sa Kanya. Kung hindi mo man maintindihan sa ngayon, maging mapagpakumbaba ang sabihin, Panginoong Diyos, kung totoo ka, kausapin mo ako. Gusto kitang makilala. Gusto kong maintindihan ang sinasabi mo. Gusto ko po, Panginoon, kayong makatagpo. Panginoon, hindi ko po maintindihan ang buhay ko. Pilit kong gustong maging maayos, pero hindi ko talaga ito kaya. Kung tama yung sinasabi ng mamang ito, nagpapakumbaba ako sa iyo ngayon at hinihingi kong kausapin ninyo ako. Iligtas ninyo ako. Tulad ng pangako ng iyong anak na si Jesus na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay na magmuli upang mabayaran ang kasalanan ko at bigyan ako ng bagong buhay. At ang pangako mong banal na Espiritu ay maging totoo sa akin. Kapatid, sabihin natin ito sa Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Amang Banal, naririnig niyo po ang iyak ng puso ng mga naririto. Dalangin ko po, aming Ama, ibunyag niyo po ang inyong sarili sa kanila. Because unless you reveal yourself to them, oh God, they will never know you. Allow them, Father God, to experience you as you have allowed me to experience a glimpse of you, oh God. If they can experience you more than I do, oh God, let it be. That they too will declare your goodness, oh God. That they too will say, taste and see that the Lord is good. Lord, do not let them practice religion. Let them experience you and understand what it means to be part of your family. Thank you, Jesus. Even for those who are watching online, I pray, may you reach out to them, O God. May you allow them, Father God, to experience you and know you. Give them the hunger to your word, O Lord, that they will fall in love with you, that they will declare, Father God, identity with you, and they will live according, Father God, to their identity with you. Lord, thank you again
that they too will be challenged, Lord God, to leave a legacy, Father God, of relationship with you to the next generation. And I pray that we will intentionally pass on to them what we have heard from you. Lord, I pray that they may be found faithful, Father God, as we are faithful by your grace to the very end. Thank you, Lord. We give you all praise. We give you all glory. Lord, I pray also, Father God, for every family we represent. May all of our families, Father God, become your subject, Lord. May all our families, Father God, worship you with one heart, with all of our hearts, with all of our soul, and with all of our might. Lord, we love you because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCM family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama ko po ang ating speaker, si Pastor Bong Saking, upang sagutin ang inyong mga katanungan. Pastor Bong, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Magandang araw sa iyo, Ian. Magandang araw din po, Pastor Bong. At salamat po sa mensahe niyo about sa pagpapatibay ng pamilya. Umpisa na po natin, Pastor Bong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga indikasyon na kami ay unti-unti nang nahuhulog sa patibong ng idolatry? At paano kami agad makakaiwas dito? Ayan, siyempre una, linawin muna ano ibig sabihin ng idolatry. No? Kapag ang ating seguridad, ang ating pong parang kinabukasan ay nakasalalay sa ibang bagay maliban sa Diyos, yan ay idolatry na. Kaya kung iniisip mo na, kunyari, ang pag-aaral o ang mga bagay ng material, ang yun ang magiging kasiguruhan mo sa buhay na siyang ipinapasa mo sa iyong anak, then alam mo na idolatry na yun. Kasi they need to trust and find their confidence in God. Kung naalala nyo, sa Psalm 78, teach this to your sons and to your sons' sons. Di ba? Bakit? That they might find confidence in God. Kasi yun ang idea ng pagsasamba sa Diyos. Na yung confidence mo, yung fear of God, maipasa mo sa kanila. Yung fear of God is not yung takot ka sa Diyos, kundi meron kang reverential fear sa Diyos. Na talaga alam mo na there is no other God but Him. Maraming salamat for that, Pastor Bong. At para naman sa pangalawang katanungan, Pastor Bong, isa sa mga natutunan ko kanina is yung kahalagahan na dapat ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng pamilya. Ito po yung tanong, ano-ano mga practical na pwede kong gawin para maging God-centered environment sa loob ng aming pamilya? Ayun, una-una, siyempre, sabi, be the salt and light of the world, di ba? Yun ang una mong parang daigdig. So, ano yung salt and light? One, yung salt is an influence na hindi mo nakikita. Pag hinalo mo yun sa pagkain, hindi mo mapapansin yun eh. So ako, I would say that you can influence your family without them seeing it in your prayers. Talagang yung, ilalalaban mo sila sa panalangin. Kasi spiritual warfare yan. Pangalawa, yung light, na ito something obvious. Dito naman, papakita mo sila ng kagandahan ng kalooban. Kanyari, alam mo, dito lang sa Pilipinas, napaka-negative natin sa mga tao, no? Yung lang purihin mo lang, yung tatay mo, yung nanay mo, o yung anak mo, yung may appreciate mo sila, ma-affirm mo sila ng pagmamahal kapareho na natanggap mo sa Diyos. Bah, malaking bagay yon. Halimbawa, even God Himself, sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ang sarap na parang doon maintindihan na ang Diyos natin, yung very appreciative, talagang nag-express ng kanyang appreciation, ng love. Gawin lang natin yan sa pamilya natin ngayon at gawin din natin sa mga kapatid natin. Ang laking pagbabago yan. Doon pa lang, it will create a different environment and then they will see, what makes you so different? Because God is with me. Di ba? Ang ganda ng mga advices niyo, Pastor Bong, no? Pero paano po kung ganito? At ito na po yung huling katanungan. Paano ko may encourage ang aking pamilya na magkaroon ng Christ-centered culture family kung hindi pa sila handa na tanggapin si Kristo? Now, una-una, kung yung buhay mo'y kainggit-inggit, they will find yung calmness, yung joy, because of your relationship with Jesus. Nagtataka sila, what makes you so joyful? Kaya nga yung mga alagad, mapapansin mo sa Acts chapter 13, and they were filled with joy and with the Holy Spirit. Kung meron isang bagay tungkol sa Christians, during the early Christians, they're known for their joy. At dahil doon, marami ang naapektuhan, marami ang naakit sa Panginoon Diyos, kasi ang saya-saya talaga nila. Kaya doon pa lang sa day by day in the temple and house to house, they break bread and they eat their meals together. Family yun, ha? They eat their meals together with gladness and sincerity of heart. Biruin mo yun, dun pa lang,
iniyaya pa nila mga kaibigan. And the Lord continued to add to their numbers. Di ba? Bakit? Kasi kita nila yung there's some form of joy na hindi mo pwedeng ipekein. Hindi mo pwedeng magkunwari dahil ito ay isang reality that only God can give. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. At kung nais nyo pang mas malaman ang disenyo ng Diyos para sa pamilya at pagtibayin ito, iniimbitahan namin kayo sa Counterflow Family Conference with the team Refresh this coming September 21. We have great speakers and surprises na nakahanda para sa inyo. Para sa mga maraming detalye o pagbili ng ticket, visit counterflow.ph. And that's it for CCF Sunday Pasra. God bless.